Pwede ngang makain ng daga yung pera mo kung nakalagay lang yun sa bahay. So may risk pa rin yun. Pero kung mag-aaral po tayo, aaralin natin, mababawasan po yung risk or mamamanage natin yung risk. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. First question na kailangan nating itanong sa sarili, kailangan ba natin ng financial education? Alam nyo, ako 11 years ago, bago ko po nakilala ang IMG, hindi ko po alam na kailangan ko ng financial education. So, nagkaroon lang din ako ng realization. So, ano po ba yung ating situation right now? Sagutin natin ng yes or no. At ano yung plan natin? So, meron po ba tayong problem sa pagbabayad ng mga bills? So, meron po ba tayong problema sa mga utang? Tayo po ba ay nangangamba sa mga utang natin? Na-experience ko rin po yan. Galing din po ako dun sa sitwasyon na ang laki ng aking utang sa credit card at iniisip mo paano mo siya babayaran sa mga susunod na buwan. Do you work hard? Pero feeling nyo parang wala pa rin nangyayari sa finances nyo. You still feel na parang broke kayo, wala pa ring ipon. Are your children growing up faster that you can provide for them? Do you have difficulty funding your aging parents' medical needs? Nasa sitwasyon pa tayo yung sandwich na generation na nagpo-provide tayo sa pamilya natin, pero at the same time, meron din tayong sinusuportahan na magulang. And dagdag pa doon, kung meron din silang mga medical needs. Mga anim, nahihirapan ba tayo na makapag-save para sa ating retirement and long-term care? Last, are you not satisfied with the level of success or income you have now? Before ko nalaman ng IMG, yung tinuturo na concept ng IMG, nandito ako sa number 7. Lahat tayo, kung meron tayong nararanasan na ganitong problema or ito yung sitwasyon natin, ibig sabihin nun, kailangan natin ng financial education. Ito yung iba sa mga basic financial mistakes natin. One of these mistakes can lead you to a difficult financial situation. Una is yung lack of financial information. Lahat nagbabago na. Presyo ng bilihin tumataas. Technology nagbabago. Pero yung financial strategy natin, minsan, yan yung napag-iiwanan. Kasi nakafocus tayo, paano tayo kikita ng pera. Pero hindi natin inaalam paano natin papalaguin yung pera natin. Pangalawang mistake is no proper planning and execution. Ilang years din ako, nabasa ako ng libro noon. Tapos, wala pa naman masyadong mga videos before Puro basa lang. Naririnig ko na yung stock market, financial literacy, ganyan, bago ko malaman ng IMG. Pero hindi ko alam kung paano ko siya i-execute. So, isa to sa mistake natin. So, if you do planning for wedding daw, travel, fiesta, party, gimmick, weekend, bakit hindi daw tayo mag-prepare para sa financial future natin? There might be a plan, but not a serious plan. May napanood tayo ng video na, na-inspire ako dito, gusto ko mag-ipon. Tapos, maya-maya, nakalimutan mo na. So, hindi ka talaga seryoso na magplano na mabago yung financial situation. Tapos yung iba, walang access sa execution. Paano ba nila i-apply yung mga natututunan? Like yung mga ibang nakaka-attend na mga webinar namin. Syempre, kapag hindi ka part ng IMG, mahihirapan ka talaga na ma-execute yung matututunan mo. Yung iba, nagde-depend sila sa ibang tao to be responsible for their financial future. To plan for them, to manage their money, to create a strategy for them. Yung employers, bankers, planners. So if you want to be wealthy, dapat do it yourself. Kanina may nabasa ako sa isang Facebook group. Parang nagtatanong siya, hindi ko alam kung baka nabasa nyo rin to. Nagtatanong siya kung okay lang daw ba. Nagko-contribute pa rin sila sa SSS. Di ba may mga issue ngayon about yung mga pag-i-invest ng pera natin. So, hindi ako masyado maalam kung ano man yung issue doon. Pero may nag-comment doon na sabi, bakit mo siya po problemahin? Mag-ipon ka ng sarili mo, di ba? Para hindi mo siya naiisipin at di ka may stress. So, tama naman siya. Mag-ipon ka, di ba? Mag-ipon ka rin at huwag ka dumepende sa kung ano man yung government program na binibigay sa atin. So, pangatlo na mistake is can find the right business opportunity. Gusto mag-ipon, gusto mag-invest, pero ano yung wala?
pang-invest, di ba? Pang-ipon. Paano ba natin masusolusyonan yon? Dapat meron tayong extra income. Kaya lang, hindi nila alam kung ano yung business na dapat nilang pasukin para magkaroon sila ng extra cash flow. Kung gusto daw natin to make a living, find a job. Pero kung gusto daw natin to make a fortune, find the right business. When you find the right opportunity, grab it. Secret of truly wealthy, they never ignore every opportunity. Pansin nyo yon, yung mga wealthy people po, basta magandang opportunity, hindi nila pinapalampas yan, ginagrab agad nila. Hindi naman din kasi pagkakamali kung sakaling malugi or hindi ka kumita, ibig sabihin nun, matututo ka. So may learning pa rin. So you want to be wealthy, but why you take this opportunity for granted? IMG solution, una is we provide education para do sa lack of financial information. Pangalawa, kung no proper planning and execution, meron tayong access sa mga financial products and services. Kung wala tayong mahanap na right business opportunity, pwede mo itry entrepreneurship sa IMG. Though hindi naman siya required. Kung gusto mo lang education and execution, mabibigay po yan ng IMG. Gusto mo bang i-level up ang kaalaman mo about proper money management and investing your money? Kami sa IMG ay iniimbitahan ka sa aming free webinar via Zoom. Meron kaming schedule ng Monday, Wednesday, Friday ng 8 p.m. Philippine Time. Kung interesado kang matuto, message mo ko sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com para mabigay ko sa iyo ang Zoom meeting details. So X-curve concept is one of the concept na matututunan natin dito paano tayo gumawa ng financial blueprints. Kaya siya X kasi merong line going up tapos may line going down. Yung line going up, ito yung tinatawag natin na savings line. So ang goal natin is pataasin yung ating savings. Pero mahirap pataasin yan dahil may mga responsibility tayo. So ang goal natin is ma-zero out yung responsibility. Ano-ano ba yung mga responsibility natin? Diba, kailangan natin kumain, kailangan natin magbayad ng renta ng bahay, or kaya housing loan, damit, tapos kung meron pong pinag-aaral na kapatid, or may pinag-aaral na anak, yan, education, and then health, kung ma-hospital or magpa-check up. So, ito yung mga basic needs natin. Karamihan, kapag kulang yung ating sinisweldo or kinikita, hindi sapat siya sa mga gastusin natin, ang nangyayari ng utang, nagkakaroon ng debt or loan. So, nangyayari, nasasama na rin siya sa basic needs natin. So, kailangan mabayaran yung utang. Itong mga expenses na po yan, even mawalan po tayo ng trabaho or even mag-retire na po tayo later on when we get old, forever yan. So, nandyan pa rin yan. Kailangan pa rin natin kumain. Kung hindi pa tayo nakabili ng bahay, so kung nagre-renta pa rin tayo, so bayad sa renta, clothing, and then isa sa pinakamalaking expenses natin when we get old is yung health. Even hindi po health-related. Like, kunwari, nag-retire tayo ng 60, tapos umabot pa tayo ng 80 years old, ganyan. So, syempre, yung katawan natin dyan, mahina na. Sino na yung magluluto? Sino na yung maglalaba? Sino na yung maglilinis? Diba? Though, nakasanayan natin dito sa Pilipinas na dumidepend tayo sa anak. Pero paano kung may sarili-sarili na silang pamilya at yung sitwasyon, hindi posible. Kailangan pa rin, meron tayong caregiver or meron tayong kasama sa bahay na pwede nating pasweldohin. Yun yung related din sa health. So, yun yung tinatawag na long-term health care. Tapos sana debt-free na tayo pagdating ng araw. So dito sa stage na to, na habang pinapataas pa natin yung savings natin or younger age pa, syempre work hard for the money, di ba? Pero yung income na kinikita natin, di ba temporary yan? Anytime, pwede po yung mawala. Pwedeng matanggal tayo sa trabaho, pwedeng magsara yung kumpanya, pwedeng magkaroon ng pandemic, di ba? So, maraming mga pwedeng dahilan bakit mawala yung income. So, temporary siya. Pero yung mga expenses natin, permanent. Kasi kahit nga hanggang sa mag-retire tayo, nandiyan pa rin yung expenses na yan. So, dito pa lang makikita mo na may problema. Tama po ba? Temporary income, pero permanent yung responsibility. So, may imbalance. So, may dalawang pwedeng mangyari po sa buhay natin. So, una, kapag bata pa tayo, what if daw we die too soon? Before, hindi natin to masyadong naiisip, diba? Parang minsan mabibigla ka kapag namamatay ng mga nasa 30s pa lang, ganyan. Pero after pandemic, parang naging normal na mayroon tayo mabalitaan, nakapamilya natin, or kakilala natin na nasa 30s pa lang, 40s pa lang, diba? Nawawala na. Paano kung tayo ay breadwinner at may mangyari sa atin? Problema siya
Kasi sino yung magte-take care sa family na may iwan? Hindi yan problema nung nawala. Ang may problema yung naiwan. Kasi yung sinabi ko kanina na mga dahilan kung bakit mawawala yung income, okay pa yun eh. Makakahanap ka pa ng paraan eh, para makahanap ng trabaho eh. Pero paano kung permanently nawala na yung tao na nagpo-produce ng income? Dito, natutunan ko sa IMG na dapat pala meron tayong income protection or income replacement para if wala yung breadwinner, mawala yung income, merong kapalit na maiiwan sa pamilya. So, in financial planning term, yan po yung tinatawag natin na life insurance. Yung pangalawang pwedeng mangyari sa atin is kapag nalagpasan na natin yung nasa 50s na, 60s, ganyan. What if naman daw, we live longer, we live too long? Problema ba to or hindi? Malaking problema to kung hindi po tayo nakaipon. Sabi ko nga kanina, pinakamalaki expenses natin pagtanda is health. So, sino yung magte-take care sa future natin? Madalas kong marinig na mga sinasabi nila na, iisipin ko pa ba yan? Hayaan ko na yan? Mas importante yung ngayon. Tama naman na dapat matustusan natin yung pangangailangan ngayon. Pero dapat gumawa tayo ng paraan para later on, kapag wala na tayong trabaho, 'di ba? Meron tayong madudukot, meron tayong magagamit. So, kailangan pa rin isipin natin yung future. Ang nangyayari, nauulit-ulit, 'di ba, yung chain of poverty na pagtanda natin, aasa na naman tayo sa anak. So, parang ganun. Hindi na siya napuputol yung chain na yon. So, dapat tayo yung pumutol kung tayo ay nagkaroon na ng realization ngayon. So, dapat meron daw tayong investment and long-term health care para living on interest tayo at money working for us na. Kasi physically, hindi na natin kaya talaga na magtrabaho. So ito, isa to sa concept nung natutunan ko, nagkaroon talaga ako ng clarity saan ako magsisimula. Kasi 'di ba, most of us gusto natin makaipon pero hindi natin alam paano tayo magsisimula. Ano yung dapat nating unahin. Second concept is yung tinatawag natin na strong financial foundation. Syempre, para tayo makaipon, maka-invest, kailangan positive yung cash flow natin. So, paano naman tayo makakaipon, di ba? Kung wala tayong iipunin. So, kailangan positive yung cash flow natin. Kung negative yung cash flow natin, gamitin natin yung spare time natin para magkaroon tayo ng additional income. Dahil nga gumagawa po ako ng video, so marami ako nare-receive na mga comment, na mga messages na lagi sinasabi, paano ako makakaipon, kulang ang budget? Paano ako makakaipon, kulang ang sweldo? So dapat hindi tayo mag-stop doon. Yun yung dapat, mas mag-isip tayo ng paraan para magkaroon tayo ng extra pagkakakitaan. So kailangan dagdagan natin cash flow kasi wala na tayong mahanap or magagawa na paraan kung lagi lang tayo magsasabi na kulang sweldo, kulang income, ganyan. So, wala na tayong magagawa solusyon dun. So, kailangan na lang talaga is tingnan natin yung iba pang side. Ano yung pwede natin gawin sa spare time natin para magkaroon tayo ng extra income at makaipon tayo. Pag meron na daw tayo extra income, kailangan, ang una nating sisimulan is healthcare. So, may dalawang klaseng ng healthcare, short-term healthcare at long-term healthcare. Short-term healthcare, yan po yung HMO na meron tayo sa company kung saan po tayo nagtatrabaho. So, swerte kung may benefit ka na short-term healthcare. Hindi mo na yun dapat isipin kasi provided tayo ng company. Ang kailangan mong pag-ipunan is yung long-term healthcare mo. Ito yung gagamitin mo na healthcare kapag ikaw ay nag-retire na. Kasi hindi mo mabibit-bit yung short-term healthcare pag ikaw ay nag-retire na kapag umalis ka na sa pinagtatrabahuan mo. At usually, dito sa Pilipinas, yung mga local HMO company hanggang 60 lang or 65 ang short-term healthcare. Beyond that, wala ka ng healthcare. Eh, saan ba tayo mas madalas magkasakit? Syempre, beyond 65, diba? So, kaya kailangan ngayon pa lang pag-ipunan na yung long-term healthcare. After nun, kapag okay ka na sa long-term healthcare, dapat i-insure natin yung sarili natin dahil kulang naman din yung insurance dito sa long-term healthcare. Dapat daw annual income times 10. And then after that, eliminate natin yung ating utang. Next is i-build natin yung ating emergency fund. 3 to 6 months ng expenses natin, yan dapat yung worth ng ating emergency fund. Tapos investment, annual income times 20. Itong financial foundation, kailangan strong to, 'di ba? So magsisimula tayo dito sa baba pataas. Kahit gaano kalaki yung investment mo dito, pag nagkasakit ka, may mangyari sa'yo, ubos lahat ng investment mo. So, yun yung nangyayari sa mga, ang inuna ay yung mga properties. Tapos nagkasakit, nangyari, nabenta ng palugi yung mga lupa. Kailangan merong protection yung investment mo para hindi masayang yung pag-i-invest mo.
So, importante, may emergency fund ka muna bago ka mag-invest. Kasi in case of emergency, pag wala kang emergency fund, huhugutin mo sa investment, kung down ng market, lugi ka na naman. Kailangan magsisimula tayo dito sa baba, pataas. At hindi po to overnight na binibuild. Unti-unti po ito. Until now, kami ay binubuo pa rin ang aming financial foundation. At mas naging malinaw sa akin nung naging part kami ng IMG kung saan magsisimula. Hindi pwedeng nag-iipon ka lang sa bangko, ipon ka lang ng ipon, kahit naka 1 million ka na doon, diba? Nandun lang lahat sa bangko. So sayang, natutulog yung pera mo. So yung iba, dapat ilagay mo sa bawat block ng financial foundation mo. Next is build long-term investment. Dapat alam daw natin how money works, how money market works. Ito yung third concept na natutunan ko din 11 years ago is yung tinatawag na Rule of 72. So sabi dito sa Rule of 72, 72 divided by any interest rate, ang sagot po dyan is number of years na magdodoble yung pera mo. Ito, magagamit mo rin tong formula na to check kung legit ba yung investment na ino-offer sa'yo. For example, you open a savings account in the bank, so 10,000. So, magkano ba ang interest rate sa bangko? So, actually, less than 1% kapag commercial bank. Sa digital bank, yon medyo mataas yung mga digital bank natin ngayon. Nasa 3 to 6% per year. Pero yung mga commercial bank, less than 1%. Pero alimbawa na lang 1%. Tapos apply natin yung Rule of 72. So 72 divided by 1. So after 72 years, saka dodoble yung savings mo sa bangko. Congratulations! Diba? Your money doubles after 72 years. So 20,000. Hindi po kami against sa bangko kasi yung emergency fund natin, dapat ilagay din natin sa bangko. Pero beyond that, diba, i-invest na natin kasi natutulog yung pera natin sa bangko. Who will attain their financial goals faster? Si Mr. A, ang kinikita daw ng kanyang investment is 2% per year. So, kung i-apply natin yung Rule of 72, so every 36 years, dumodoble yung pera niya. So, kung meron siyang 100,000 daw at age 65, magiging 200,000 siya. After 36 years, dumoble. Enough na ba to for retirement? Hindi, diba? Si Mr. B, ininvest niya daw yung pera niya at 8%. So, every 9 years, dumodoble yung pera niya. So, kung 29 years old din siya, same kay Mr. A, nag-invest daw siya ng 100,000. 29 plus 9 at age 38, yung 100,000 ay naging 200,000. Tapos, 38 plus 9, dumoble ulit, naging 400 hanggang 65. So, yung 100,000 naging 1.6 million. Tapos, si Mr. C, ini-invest daw niya yung pera niya sa 12%. 12% per year. So, every 6 years, nagdodoble yung pera niya. So, yung 100,000, nagdodoble siya after 6 years, down the line, at age 65, yung 100,000, naging 6.4 million. Sino sa tingin nyo yung mas mabilis na ma-achieve yung kanyang financial goals? Si Mr. A, Mr. B, or Mr. C? People who don't understand how money works, they end up working for money until old age. People who understand how money works, they let money work for them. So ano pong gusto natin? Yung naintindihan how money works or yung hindi naiintindihan paano nag-work yung pera? Compound interest can work for you or against you. Where can we get more than 8% every year? If you want higher rate of return, syempre, walang guarantee po yan. Kailangan natin mag-take talaga ng risk. Meron pong 12% pero meron pong risk talaga. But we can learn. So, pwede nating matutunan. We just need to invest time and effort. Actually, yung average na mga legit na investment, nagre-range lang po sa ganun. 8 to 12%. So, swerte kung okay yung economy. Pero average 7%, safe na po yun na rate of return. May risk po talaga sa lahat. Kahit mag-invest ka or hindi, may risk po yan. Pwede ngang makain ng daga yung pera mo kung nakalagay lang yun sa bahay. So, may risk pa rin yun. Pero kung mag-aaral po tayo, aaralin natin, mababawasan po yung risk or mamamanage natin yung risk. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.